21 degrees Celsius yung temperature ngayon sa labas. Subukan na ba natin to? Tonight, hindi natin sure kung safe ba to. So let's go! Hindi naman ina-expect na ganito kalalaki yung serving. Maglalakad lang dapat kami for breakfast dito sa Port Moody. Pero may nakita kaming magandang kainan sa West Vancouver. Oh my God, hindi na naman yata kami umabot sa brunch nila. Ito na yung croquette. So, 5 piraso. Tingnan muna natin yung beach. Ang ganda nitong mga unit dito. Oh my God, ang big time nila pagdating sa balcony. January and February yung pinakamalamig talaga na months dito. Pero ang ganda ngayon. Super sunny day. Pero kagabi nag-snow ng konti. And nag-melt na sila. And sobrang bihira mag-snow dito sa Port Moody. Siguro parang isang beses lang tuwing winter. And I think yun na yung snow na makukuha natin for this winter. Ang ganda tingnan ng ray ng sunlight dito sa forest. And napakadilim na itong forest area na to. So sa gabi, dito kasi kami, dyan kami nakatira banda. Pero yung gym sa subdivision dito, nandito sa side na to. So tatawid ako ng bridge na to every time na kailangan ko mag-gym around 5 p.m. Napakadilim na, and kahit na maliwanag yung flashlight ko, parang kinakain lang ng forest yung liwanag niya. So it's nice na makita maliwanag ko today. Maglalakad lang dapat kami for breakfast dito sa Port Moody, pero may nakita kaming magandang kainan sa West Vancouver. So let's go, doon tayo pupunta today. Na-realize ko na mas malayo ang West Vancouver kaysa sa North Vancouver. So, gutom na ako. Nandito na tayo ngayon sa West Vancouver. I think mga kulang-kulang or mahigit 1 hour yung biyahe. Pero bihira rin naman kami mapadpad dito. Sobrang, I think, last year pa yata yung last time na nagpunta kami dito sa West Vancouver. And maganda rin dito, lalo na dun sa pinakadulo, sa pinaka-end ng West Vancouver. Hinahanap namin ngayon yung Marion Cafe. And medyo hindi siya main street, pero may mga grocery store dito. And karamihan parang mga Middle Eastern na grocery store. And eto na ang Marion Cafe. Excited na ako mag-brunch. 3 p.m. Anong oras na? Oh my God, hindi na naman yata kami umabot sa brunch nila. Okay, yeah, perfect. Thank you. This. Ang ganda ng loob ng restaurant nila. And mukhang Arabic or basta Middle Eastern yung dating. I'll have water. Yeah, water. Still water. Okay. So, pero pwede na tayo order ng mains. Ano ba ang pronunciation nito? Croque? Croque? Monsieur? Well, I think gusto ko tong croque. Madam, 23. Happy hour nga daw kasi. Ito daw yung something to eat, something to drink. Hindi kasama Pero to. yung soup, pwede daw niyang bibigay. Okay. Wait, may makakain ba tayo? Okay. Okay, wala masyadong choices. Pero I think ham and raclette croquette na lang ako. Thank you. So people usually just get a bunch of the plates and share them. Because they are more like, I want to say appetizers. Like the burger, it's like a full-on burger. Okay. You can have that as a main course. The rest is sort of more a piece. Okay. Because you get like a bunch of them and share it. Alright. You like anything right away or just a few minutes to... I think I'm ready. How about you? I will have this ham, raclette, croquette. Yeah, croquettes. Does it come with fries too? Or no? Now the croquettes, you know what to expect. No, I don't. So it's balls. Okay. Balls made out of raclette cheese and mashed potatoes. They are breaded, they're deep fried, Okay. and then there's a little bit of like a white cheese sauce. Okay, I think I'm good with that. Yeah. Okay. I've got French press or espresso machine. Fresh press. Yeah, I will have French press You coffee can too. share one. Okay, You okay, we can can like just share. a full size would be like 2 cups like this of coffee each. Oh, that's perfect. Yeah. Okay, we can just share. Do you guys need some cream or milk? I do, yeah. Cream and Anything else? I think that'll be all for me. Na-late kami ng mga 9 minutes para makapag-avail ng brunch nila. Pero marami pa rin namang mga pwedeng orderin. Ngayong happy hour, I think may isang burger doon. Pero doon ako sa croquettes.
Hindi ko sure kung nakakain na ako before ng croquettes, pero it's something new and I wanna try. So, ang ganda ng interior ng restaurant nila and malaki siya. Medyo malalaki rin yung table for two. May space kapag halimbawa marami kayong orderin. Pero for today, hindi kami umorder ng sobrang dami. Okay, so there will be coffee. Then I use the shell. Okay. Okay, so I brought it with a timer, which we're gonna start as soon as I pour the water, okay? Okay. So we're gonna start right now. When it's finished, you can use the big spoon to gently stir. And after that, when it goes on, lunch, and then you can pour and enjoy your coffee. Okay. If something doesn't go well, let me know and I'll help you. Yeah. Thank you. Okay, so after 4 minutes, pwede na natin gamitin to as filter para dun sa French press na coffee. Katulad ng ginagawa natin everyday dun sa French press natin na coffee. 50 seconds bago natin i-start i-press to. And napakalaki nito. Yung gamit ko sa bahay, ganyan lang kalaki. Pero good for 1 serving lang. Yun, ito good for 4 servings. 3, 2, 1, yay! Okay, let's go. Let's press the coffee. No, i-stir pa nga pala. Oh my God. Asa yung pang-stir niya? Gently stir the coffee. See, everyday ko na ginagawa to and na-mess up ko pa siya. Okay. And then, press. Dahan-dahan lang kasi minsan mahirap siyang i-press dahil may mga natatrap na air sa ilalim. Pero yung secret is, dahan-dahanin lang. Oh my God. I think hindi ma-release yung air. Pero I think, okay na yan. But, huwag mo i-press, sasabog yan. Huwag mong pipilitin, dahan-dahan lang, bubulwak yan. Hindi mo naman kailangan i-press na pinakadulong-dulong ng baba. Basta ma-filter lang yung beans. Okay, let's go. Okay, gusto ko ng konting room for my creamer. Seems like it went well. Yeah, it did. We had a hard time pressing it, but yeah. It takes time, it moves slow. Yeah. Seems like you man. Okay. Sayang nakalimutan ko yung creatine ko. Let's go, let's try it. It's perfect. Okay, ito na yung croquette. So, 5 piraso. And may ham. And cheese siya sa loob. And ito yung burger na in-order ni Ran. Ang daming fries. Natatakam na ako sa fries. Hindi ko sure kung paano kakainin actually itong croquette. Oh my God, ang bilis niyang, sa lambot niya lang. Ang crunchy ng shell niya, pero ang lambot ng loob niya. Ang sarap. Hindi ko alam kung anong cheese yung ginamit, pero para siyang halos kalasa or ka-aroma ng blue cheese. Kung familiar kayo sa blue cheese. Pero ang sarap nito, oh my God. Ang konti nga lang. Parang kaya kong kumain ng ganito ng mga 20 piraso. So para lang siyang kasing laki ng kwek-kwek. Yan. Thank you so much. Thank you. Order ako ng extra side dish na fries kasi hindi to bababa sa sikmura ko. Hanggang leg ko lang yun. Tikman natin yung fries nila. Actually, parang lang siyang yung french fries na regular french fries. Pero ang sarap, ang init. I think kailangan na namin i-upgrade yung size ng french fries namin sa ganito. 4 servings sa isang gawaan. Tikman natin tong, oh my God, ang sikip ng table. Burger ni Ran. Ang taba ng meat. Oh my God. Parang hindi siya ganun ka-salted, no? Yeah, parang hindi siya masyadong inasinan. Pero ang juicy ng meat. Sakto lang yung alat niya. Gusto mo mas maalat? Yeah, nasanay lang ako sa mas maalat. May beach din dito sa West End. West Vancouver pala. Iba yung West Vancouver sa West End. And may araw pa, so doon tayo magpatunaw. Maglakad-lakad tayo ng konti. Meron pang konting araw. Tingnan muna natin yung beach. Metro Vancouver. Doon sa area na yun. And ito yung Stanley Park. And nasa kabilang dulo yung
Kitsilano area. Ang peaceful dito. Hindi ko alam kung nakakain ba to. Ito yung tinatawag nila na cranberry na ginagamit sa paggawa ng cranberry sauce. Pero oh my God, ang sarap nila pitas. Nakalimutan ko na kung gaano kalayo tong pathwalk na to. Parang last year or last summer pa nung last time na naglakad kami dito. Magkano kaya yung rent sa mga condo na yan? Napaka premium nung balcony nila kasi dagat kagad yung view. Pero I don't know, siguro papatak ng mga 3,000 a month. And it's nice na kahit medyo, well, hindi pa naman totally sobrang late pero ayun, maliwanag pa rin. May araw pa rin dahil mas humahaba na yung daylight, which is nice. May mga konting bibilin lang kami sa grocery tapos uwi na rin kami. Kailangan ko lang nitong solution para sa contact lens ko and itong eye moisturizer ko rin na pwedeng pang contact lens. Hindi halata pero every time na hindi ako nakasuot ng salamin, naka-contact lens ako. Malala yung grado ng mata ko. Hindi talaga ako nakakabasa kapag walang salamin or walang contact lens. Bumili rin ako ng pang-bleach ng buhok and well, hindi naman ito yung first time na magbe-bleach ako pero I think mahaba na siya and gusto ko na siyang sirain ulit. Oh my God, this looks so fancy and cozy. And pinapanood ng mga tao yung Zombini habang pinapatag yung ice skating rink. Ang haba ng pila, $8 yung rental para sa skate shoes. Wala sa plano namin mag-ice skating today, so hindi kami ready. Pero siguro next week or one of these days, i-open na nila yung rink. Ang lakas ng tugtog. Oh my God, sana hindi marinig sa microphone ko para hindi ako ma-copyright. It's open. Let's go, people. Oh my God, ang saya. I think kailangan ko na rin bumili ng ice skating shoes. Ang saya manood pero parating na yung Seabus and gusto na rin namin umuwi. Hindi namin nahabol yung Seabus. Ang susunod na dating ay in 13 minutes. Sabi namin uuwi na kami pero may nakita na naman kami gingerbread competition dito sa Hyatt. So yun yung pupuntahan muna namin. Pero actually maaga pa naman, ang dami ko pang energy. Parang kaya ko lang gusto umuwi kasi ayun nga hindi pa ako nakakapaglaba. Yung mga damit namin na nagamit nung nasa Victoria pa. Hindi kami nakapaglaba miski isang beses sa Victoria. And hanggang ngayon hindi pa rin namin nalalaba. So yun yung mga pending ko na task. For now, this is a very fancy looking French press. Oh my God. I don't know magkano to. $200! Oh my God. Hindi ko alam kung anong klaseng material yung ginamit para gawin yung French press na yun. Pero I don't think anything would warrant to a $200 French press. Oh my God. Ang ganda nitong reindeer na to. Oh my God. Ang laki niya. Holy. So nice. Ito yung place. So, nasa lobby nitong Hyatt Regency yung mga naka-display na gingerbread. Let's go. What the heck? Ang laki, ang bongga kagad. Nasa pinakaharap pa lang. Ito yung naka-display sa pinakaharap nila. And ang detail, grabe. Super nice. And ito pinakamalaki. And may train pa siya. Alright, let's go. I don't think nagawa pa to sa gingerbread. Parang, mukha pa ba siyang gingerbread? I don't think so. Ang ganda ng interior nito, yung detail ng interior niya. The garden? Look at Nice. the cabbages. I think ito na yung pinaka-paborito ko sa lahat. Grabe yung detail, oh my God. Ang daming details. Tingnan niyo naman yan. And hindi siya magpakita sa buong camera pero ang lawak niya. So ito, napakalaki nito pero puro exterior lang siya and wala siyang details kung ano yung meron sa loob. Although detail din naman yung halimbawa yan, yung Christmas tree na yan. Yan yung design ng mga
ng mga wall niya. Pero wala siyang moment na pwede kang sumilip sa loob tapos makikita mo yung details sa loob. Ang ganda na ito, pero parang gusto ko siyang patungan ng mangga and mango float na. Yung mango graham na siya pag pinatungan ng mangga. Pero siya yung parang realistically gawa pa rin sa gingerbread. Ayun lang, I'm done. I think mas maganda to kaysa sa dun sa nakita namin last time sa Victoria. Mas malaki yung mga gingerbread nila dito. Naka 13,840 steps na tayo so far, and I think madadagdagan pa to dahil maaga pa, alas 9 pa lang. Marami pa akong mga gagawin sa bahay, na gawaing bahay. So makakapag-ikot-ikot pa ako. Kailangan ko pa maglakad-lakad sa loob ng bahay. So I think papatak tayo today ng mga 14,500 steps. Tinatamad na ako mag winter clothes, pero 1 degree lang sa labas ngayon and ayoko mamatay. Gusto ko isuot yung isa kong lumang winter jacket, pero nasa storage siya and hindi ko makuha dahil kailangan i-move tong buong higaan and napakabigat niya. So, ang saya na, maliwanag pa kahit pasado alas 5 na. Usually alas 4 dito madilim na, pero dahil pumapalo na yung spring, medyo maliwanag na siya. 5:15 ang sunod na dating ng bus and hintayin na lang natin dahil medyo tinatamad ako maglakad. Thank you. Meron ditong milk teahan sa loob ng Granville Station. Nakalimutan ko na yung pangalan. So, I think napalitan na siya. Shin Futang to dati. Pero actually, meron pa rin silang milk tea. Ibang flavors na nga lang. So, I don't know. Well, okay. Namiss ko pa naman yung milk tea nila. Hey, 1 degree Celsius yung temperature ngayon sa labas. And napakaraming tao ngayon as usual. Subukan na ba natin to tonight? Ang cute niya. Actually, mataas din siya. Parang mukha lang siyang maliit tingnan, pero mataas siya. May konting pila dito sa baba. Pero mukhang perfectong donuts for the cold weather. Hey, thank you. Oh my God. Yes, let's go. Tikman natin yung donut. Ang cute niya. Liit-liit niya lang. Oh my God, nakaka-dry siya ng lalamunan. At may laman to sa loob. Pag mga gantong bilog lang. Wala siyang laman sa loob. Okay, hindi natin sure kung safe ba to, pero nandito na tayo, so let's go. Yeah. Oh my God. Oh my God. Oh, kumaandar na siya and ang liit niya lang. Oh my God. Oh my God. Kumaandar na tayo, mga kapatid. And ang ganda ng view ng, yan yung National Museum sa likod ko. And then, ano ba, Hotel Georgia sa harap. Art gallery. Art gallery pala. Pahinto-hinto yung andar niya, nakakainis. So, parang gagalaw ng konti, tapos may bababa, may sasakay. Gagalaw ng konti, bababa, sasakay. Parang hindi kami nakaikot ng full circle pa so far. Pero halos nasa taas na kami. And mukhang for picture purposes lang siya, hindi siya for experience purposes. Pero mataas siya, ah. Mataas yung Ferris wheel na to, in fairness. Okay, ngayon umiikot na siya dire-diretso. Oh my God, let's go! Ah! Oh my God. Okay, I spoke too soon. So makakaisang, okay, pangalawa, nakadalawang rounds na kami ng ikot. And oh my God, nakakalula. Alright, $7. Okay naman, na-enjoy ko naman.
Ang ganda ng contrast nitong sobrang makalumang church. Tapos sa likod niya yung modern na tower. Oh my God. Tingnan niyo naman. Nag-mix yung lumang architecture at saka modern skyscraper. Pati itong simbahan na to. Although madilim. Magkano kaya yung mga property dito? Ang tataas nung parang high ceiling yung mga unit dito and floor to ceiling window din yung mga bintana. Napaka-premium ng view. Itong Burrard Inlet and yung Kitsilano. Ang ganda nitong mga unit dito. Oh my God, ang big time nila pagdating sa balcony. At saka sa viewing deck. Yun yung napansin ko dito na yung mga balcony halos kasing laki ng isang bedroom rin kagad. Hindi nila tinitipid yung mga balcony nila. And ito yung view nila kapag gabi. Mas maganda to sa umaga. Ang luxurious. Feeling ko busog pa rin ako dun sa donut. Naubos ko yung isang bag ng donut kanina. Pero naghahanap na tayo ngayon ng makakainan for dinner. Hindi ko sure kung same ba to nung banana leaf sa Pilipinas. Pero ang alam ko talaga yung banana leaf. Filipino siya na restaurant. Tingnan niyo naman pati yung mga ulam na in-offer nila. Ayan, almost. Thank you. Dito na lang. Kakaupo pa lang namin, nagbigay kagad sila ng water. Parang alam nila na uhaw kami. Daling kami sa mahabang lakaran. Tingnan nyo tong nasa meat nila. Curry, kambing lang. May kambing din tayo eh. Pero in fairness, malaki yung table and malawak yung restaurant nila. Maganda rin yung lighting. Sobrang bihira yung mga magagandang lighting na kainan dito sa Vancouver. Usually dim light lagi. So struggle mag-vlog. Ito yung in-order ni Ran na fresh coconut. Oof, okay. Well, tikman natin. Feeling ko mga mahigit 3 years na akong hindi nakakainom ng fresh coconut. Napakasarap. Matamis. Ang in-order ko lang ay Coke. And feeling ko pangalawang Coke na to this week, which is bad. No, yung food rin yung sinaserve nila. Hindi ba? Thank you. Okay, hindi namin ina-expect na ganito kalalaki yung serving, pero excited na ako dito. So, spinach siya na merong gata ng niyog. And ito, beef with ginger. Tapos, akin, rice lang. Kairan, coconut rice. Oh my God, I'm so excited. Beef to, tama? Yeah, beef first. Okay, excited na ako tikman yung beef nila, ginger beef. Sarap. Pero gusto ko rin tikman tong ginataang spinach. Sabaw ko siya sa kanan. Para siyang laing. Sarap, nakakamiss din yung lasa ng laing. Sobrang ang lambot ng beef nila na kahit na usually kapag naprito siya, tapos ganito kaninipis, makunat na siya, pero ito hindi. Sobrang ang soft niya. Oh my God. Ito na yung coconut ni Ran. Napakasarap ng in fairness, random lang yung pagpasok namin dito. Parang nagtaka lang kami kung ito ba yung same dun sa Pinoy na restaurant sa Pilipinas na banana leaf din yung pangalan. Pero matigas yung coconut. Matigas yung coconut. Pero ang sarap ng mga pagkain nila. Nihirapan akong kunin. Pero, oh my God. Pero hindi tayo susuko. Nakuha ko siya lahat. May bao-bao pa. Let's go. Ang sarap. Thank you. Ang sarap nung pagkain nila. That was really good. Na-surprise kami sa sarap nung mga na-order namin. And for the first time, hindi kami nagkamali ng mga in-order. Hindi ko na maalala kung paano natapos yung araw kagabi. Wait, so I think maaga kami nakauwi, mga around 10:30 nasa bahay na kami. And ang ganda ng weather today. Medyo hindi ko sure kung magsusurvive ba tong halaman na to. Nilipat namin siya dito para magkaroon siya ng konting araw or sunlight. Ayan yung lagay ng panahon.
Ito yung coffee na inuubos-ubos namin ngayon. Half-ass ng Kicking Horse. Masarap siya pero yung coffee beans niya malangis. I don't know kung bakit gano'n. So ito yung beans niya. Ayan. May mga langis-langis. Ayokong hawakan. And medyo moist yung, pag halimbawa ganyan, na-ground na siya. Ang moist niya. Pero, oh my God, ang bango. Sumisikat yung araw. Oh my God. And I think hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Hindi ko na alam kung paano tatapusin. Pero maraming salamat sa panonood. And sobrang na-appreciate ko kayo na umabot hanggang dulo nitong vlog na to. Thank you. Thank you so much. Takits ulit next vlog. Bye.